So patuloy tayo guys. So like, subscribe, comment, share at lagay tayo sa playlist. So yun talaga reality guys sa atin sa lesson in life sa school. Talagang kailangan mo talagang may mga technique yan, mag visualization, mga image, yung mga words mo, may mga story, rhyming, yung magdi-discuss sa teacher. Sabihin mo ilang oras na discuss, pero may mga keywords lang talaga yan. May mga punto lang yan. Bali, i-expand lang nila, di ba? Binigyan lang nila ng oras kung anong style ng teacher. Yung mag-exam sila, mag-quiz, may iba na gagamitin talagang common sense. Ang iba kasi yung question, tinitwist-twist lang nila. Iniikot-ikot lang yung the way sa pag-question nila, the way sa mga wording na ginamit nila, sinulat. Pero yung mga thoughts, idea, doon lang sila sa base sila kumukuha. Ganito mga question, ito. Sabi mo, wala naman to sa discussion eh. Ano ba itong mga exam na binibigay mo? Then, kung mamarkahan ka doon. Pero titignan mo yung attendance mo. Check nila yung attitude mo. May grading yan. Assignment. Check nila yung total nila yan. Wag mo i-miss ang mga quizzes at saka mga exam. Tapos, check nila yung lagi magkakausap o communicate sa teacher. Dapat study talaga. Todo ang pag-study yung absorb mo talaga yung mga pinag-aralan mong subject. So, may technique din yung pag-study na yan. Pag yun lang din na medyo marami na hirapan pa lang sa school. Yan ang reality talaga. So, kailangan mo bilisan mo yung oras, mag-wording, o iba kasi busy pa mag-search pa sa YouTube, may mga discussion nila kasi sa school kasi hindi siya naintindihan, minamadali-dali yung pag-i-explain. Ganito, ini-explain siya. Tapos, hindi mo naintindihan ano ba yung mga sinasabi nila. Okay, nag-gets ba? Yun ang nagmamadali. Importante talaga na naintindihan mo yung ginagawa mo, yung mga topic. May mga, sabihin ba natin na 5 oras na yung sinasabi nila sa teacher, maraming silang idea, may example, pero nililigaw ka lang. Alam mo na sa isip mo, yung mga importanteng mga words, importanteng mga structure ba, sa sinasabi niya, sa topic na tinuturo niya, may structured na yan. Katapos, naka-idea na yan, nakasulat. Kunti lang talaga yan. Ginagawa nilang funny, ginagawa nilang idea, nila-apply nila sa experience mo, ganito. Alam mo naman. At importante lang yung attendance mo at saka quizzes na malaki yung grado, yung mag-participate, mag-discuss, magsagot-sagot ka kung nagtatanong sila. Importante na, bago ka pumunta sa school, nabasa mo na yung mga subject in advance. Naintindihan mo na yun, naka-summary na yan, naka-keyword, summary, naka-keyword. Di na masyadong sulatan mo lahat ng words kasi may mga words na yan na importante para ng moon. May itong earth, ano ba itong mga ito? Naka-summary na yan sa mga continents, people, places, sea, land, mga ganyan. Na yan, na-categorize na yan, nakakategory by mga sub-content, sub-content yung mga laman-laman niya. May mga na yan, naka-keywords na yan. Tapos, yung pabilisan din ng utak at isip yan. Kasi medyo nahina yung mga isip ng mga bata ngayon, estudyante, kasi sobrang hawak ng cellphone, mga iPad, mga cellphone, yun. Then, lalo nang yung wala silang time na binigay. Kung may time sa cellphone or sa hapon or sa free time, Facebook lang sila TikTok lang, sayaw-sayaw, mga magaganda, puro lang kalokohan, pero hindi nila alam yung oras na yun, yung waste. Yes, sabihin mo 10 to 20 minutes lang naman tong panood ko ano ba, nawawala dito, pero every minute counted talaga. Kung wala kang rin gagawin, wala lang mangyayari lang din. Yun, walang mangyayari kung pabayaan natin yung oras. Time is gold. Yes, time is gold. So, yan ang importante na mahirap kasi maraming hindi na-absorb sa utak or masyadong mabilis talaga ang sabi ng teacher. Masyadong mabilis, masyadong ganito, pero kasi kailangan ding mabilis yung utak mo. Kailangan mo mag-adapt, mag-adjust sa sitwasyon. Kailangan mong diskartihan talaga. Love mo yung ginagawa mo. Excited ka pumunta sa school, naka-ready ka. Pag uwi mo sa bahay, nakatulong ka sa bahay, naglinis ka, nag-study ka, nag-practice ka, matulog ka ng maaga, mapa-project. Dapat bilisan ng oras talaga. Time is counted, may personal ka pa, magluluto ka pa.
maglalaba ka pa, maglilinis ka pa sa bahay, may pinapagawa pa sa'yo. Siyempre, counted na yun eh. Counted yung oras mo. Siyempre, yung mga social media o mga gala-gala, wala na masyado ngayon. Siyempre, pagbili na, pag-grocery doon sa mga gamit sa school, masyadong, kailangan din magmamadalian din. Kailangan mo, iniisip mo na yung dapat mo gagawin araw-araw para every week, every day, at every week, may ginagawa ka, naka-schedule ka anong dapat mong gagawin. Sabihin mo, para ka na-advise, para kang senior ka naman magaling. Yun talagang na-analyze ko na, kailangan talaga everyday yung mga papel mo, mga bag mo, malinis, naka-organize, naka-arrange, check mo na yung mga gagawin mo, nakalagay na sa puso't isip mo, may mga take note ka, paano gumamit ng cellphone, yun talaga na, ano talaga yan, focus lang talaga, kung school ka muna, school lang muna. Marami kang trabaho na gagawin, sasanay, sa sarili mo, para sa buhay yan, sanay, pag yung nagsanay ka sa school para sa work, nagsanay ka sa work para makaipon, at makanegosyo, at pag-ipon, yung pagkitaan mo ng negosyo, for very long time, dun ka pa magpamilya. Pero kung agahan mo siya kasi, ganito, medyo dalaw-dalawa lang mangyayari sa iyo, maghiwalay, magkasakit, o mamatay. Yung anak mo o sarili mo kung magkamali ka sa decision o hindi ka pa nagpaaral sa mga sa kalusugan, di ba? Or wala kang ipon, wala kang pag-iipunan din, sweldo lang asahan mo din, alam mo namang may pamilya ka na, may hirapan ka na mag-adjust sa budget mo, sa income mo. Yun kasing labanan ngayon eh, utakan ng labanan ngayon eh. Kasi hindi na nila nababalyo yung sobrang effort mo. Kailangan talagang patalinuhan na, lalo na sa mga iba kasi napunta nila, nagsasapalaran sila sa mga luto, di ba? Sugal. Oh, kasi alam nila paano sila umikot sa mga idea, mga tsuri nila. Yun na, yung pag-predict nila, tama, di, okay na, panalo na sila. Pero, ang buhay lang din is, between dreams and reality, action talaga ang gitna dyan. Imagination, action, at saka idea. Kailangan mong marami kang gagawin para kang action man. Hindi puro sa school lang, dapat gumising ka ng gumising ng maaga, pumunta doon, na alam mo nang gagawin, naka-review ka na sa school, para pag isang basa mo, na-observe mo na agad, 10 minutes lang, 20 minutes, parang at Olympics yan. Parang kang nag-athlete ka din sa school. Brain athletes yan eh. Iba yung athlete talaga sa physical, yung mga sports. Yan talaga is mental athlete. Athlete ba, mga atleta or sports mind. Yung isip mo, nagiging sports siya. Siyempre, kailangan mo talagang paano ka mag-isip, ganito. Pero sa school, ay sa work talaga, hindi sapat yung mindset lang, isip lang na magaling ka din. Wala kang action. Hindi talaga pwede yan. Ipipild ka dun sa trabaho. Pag ganun. Kasi combine na yung school, yung work eh. Hindi sapat, kulang lang yung school mo kung matalino ka, hindi ka matalino gumalaw, malakas, mabilis, para kang mga ranger eh, para mga sundalo eh. Dapat mabilis ka, hindi ka lang matalino, madiskarte at mabilis ka sa galaw, hindi lang sa pag-iisip. Yun din eh, pisikala na talaga yan eh. Nila papakitang gilas talaga na magaling ka. Fire talaga, yung talagang apoy yung pagkatalino mo. Hindi lang porket magaling ka lang sa tsuri, sa trabaho talaga pawis-pawisan talaga yan. Mamaya magdi-discuss tayo tungkol sa trabaho. Yun talaga na kailangan mo talagang matalino tayo sa school. Yun ang practice mo. Bali kung bago pa mag-main event, kailangan mo talagang practice ka araw-araw, di ba? Kung boxing pa, practice talaga araw-araw na speeding, boxing, di ba? Shadow boxing, marami kang gagawin, practice. May personal ka pang gagawin sa bahay, mga paglilinis mo, pagluluto mo, yung pera mo, kung saan ka kukuha ng panggastos mo, kailangan mo nakaready yung lugar mo, gamit mo, anong dadalhin mo sa school, nakaready na yan. Yun, hindi puro hawak sa cellphone habang may free time ka, nag-memorize ka na sa subject mo. Yun dapat ang gagawin sa estudyante, pero ngayon kasi hawak na cellphone lang. Ano ang pinanood sa cellphone? Si TikTok lang, yung mga kadukuhan na sayo-sayo, magaganda. Ano mo matutunan nun? Ano bang relate ng binasa mo, sinesearch sa YouTube o sa Facebook o sa Google, yung mga sinesearch mo doon sa pinag-aralan mo? Ano bang connection? Medyo kasi yun ang kasi hindi nila alam na seryoso talaga yung school. Kung nahirapan ka na sa school, lalo na sa trabaho,
Hindi sapat yung matalino ka lang. Dapat matalino ka rin physically. Diba? At saka mentally, kailangan magsasabay yung dalawa na yan. Yan, mission accomplished talaga yan. Kahit gaano kahirap, kahit bundok pa yung problema mo, o mga gawain mo, dapat gagawin mo yan sa trabaho. Matindi din. Lalo na sa pamilya mo, kung sabay-sabayin mo yan, estudyante ka lang, siyempre, alanghanin ka. Diba? Yun lang talaga na, lakas, tibay ng loob lang yan. Hindi dadaan sa mga bisyo, mga droga, or alak. Hindi talaga yan. It's a natural formation. Habit yan. Sanayan yan. Itawag na motivation. Sinasanay mo yung sarili mo. Kahit napagod ka, mahirapan ka, wala ka sa mood, hindi ka masaya, hindi jowa ang kasayahan talaga. Na kung tama lang yung ginawa mo, o mali pala yun, wala lang din. Yun na masyadong nagmamadali, hindi check talaga yung quality. Yung pag-iisip mo, yung ginagawa mo, kailangan mong i-refine, itama. O yun, araw-araw refine yan. Pinapractice yan araw-araw. Sinesearch. Kasi ako, ideal ako tsuri pero kung gagawin mo to talaga busy, talagang utak mo. Wala kang panahon sa, ako siguro Facebook lang, 10 to 15 minutes lang. 10 minutes lang ang pinakamababa. Hindi ako masyadong exposed dyan kasi life is what you make it Hindi naman ang social media, yung mga bisyo ang magbibigay sa buhay mo May goal talaga ka. May dapat kang gagawin sa school at sa trabaho mo. Bago makamit mo yung sweldo na pangbili mo sa pagkain at bigas, pagbayad sa renta. Yun naman na talaga ang reality. Kung mahina-hina tayo sa school at work, wala kang sweldo, wala kang trabaho, wala kang pagkakitaan, wala kang mabibili anong gusto mo. Yun lang na pangbili ng mga damit, yung mga ganun. Yun lang kasi sa school, na sobra talaga yan. Pressure talaga. Wala pa lang yan. It's just baby joke pa lang yan. Joke pa lang yung nasa school. Joke pa lang yan. Di pa talaga yan totoong laban. Pala yung preliminary round pa lang yan. Yan talaga. Pa yan. Hindi pa talaga yan, the final talaga. Marami pang mga, di ba, mahilig tayo, alam mo naman natin na mahilig tayo sa games. Yun ang mga mahilig sa kabataan mahilig sa games, gala-gala. Tanong natin yung sarili natin, ano bang makukuha ko dito in the long run? Mobile games, mag-Mobile Legends sila doon, mga Counter-Strike Vanilla doon, pa yung mga duty, Call of Duty, ano ba makukuha mo dyan? Kung mga laro na yan, mga baril-barilan, may mga rank daw, may mga sweldo, may mga pera daw. Sayang lang yung, yung mga developer na mga laro, negosyo din yan, may kurso yan paggagawa ng mga laro. Talaga kasi sa mga medical, sa mga school talaga, meron talaga yung mga kurso paggagawa ng mga laro. Business yan ang paglalaro, yung mga business, yung mga mobile games, is just a business. Ang yumayaman dyan, at lalo yung mga bisyo, yung mga kagagawa lang, creator sa mga games na yan. Para ka lang, binibigyan ka lang na ng premyo para gusto mo silang laruin, di ba? Puntahan mo, i-games mo na kanila yung mga platform nila kasi pag may bibisita mga user, may commission din sila, kita. Siyempre, pero natuwa ka nga sa games mo, nagsacrifice naman yung buhay mo, yung pag-aaral mo, at pag mag-sacrifice yung aral mo, sacrifice din yung trabaho mo. Pahirap kaya pumasok ng trabaho ngayon, matindi. Patayan talaga. As in, parang imagine mo na lang yung sa basketball, first quarter hanggang fourth quarter, walang pahingaan buong araw. 1 hour lang yung break mo. Tuloy-tuloy yan, straight araw-araw. Yun lang din na medyo patayan talaga yan. Kailangan mo ng motivation, pag-iisip, pag maggalaw ka, dapat counted yun. Walang ulit-ulit. Yun talaga sa trabaho, matindi. Perfect, sabihin mo, perfectionist talaga. Kaya mo bang mag-handle ng pressure, mga sumbong, mga likramo? Kaya mo ba ma-handle yun? Kung ano isasagot mo? Yun talaga, sanayan yan. Hindi yan sa business school, BBBB lang na subject lang. Gala daw, party lang, mag-meet someone lang, makikibarkada. Hindi talaga yan ang reality. It is not the reality. Kahit mag-abroad ka pa, ano talaga yan? Sugalan talaga yan. Pwede ka mawala dyan. Kung hindi, wala ka mga kasama, communication, minsan lokohin ka sa kasama mo, it's a gamble talaga yan. Life is a risk. Parang sugal din yan ang buhay. Yung pag-ibig din at saka yung pag-aaral, risk din yan. Parang sugal yan. Kung pababayaan mo, hindi mo ayusin yung trabaho mo,
mawawala lang din yan. Yung mga effort natin, mawawala lang din yan. Kung hindi mo alam yung gagawin. Tawag yan, nabubuhay tayo sa mga diskarte. Diba? Hindi yung, basta ano lang mo, masasabi mo lang, magagawa ko lang. Ginawa kasi nila yung buhay nila, simple lang. Kala nila yung school, ganun lang. Sa trabaho, hindi. Kahit sa opisina yan, takbo-takbo din yan. Kala mo, opisina naka-aircon yan, ganito. Nagtatype yan, bilis yung utak na yan. Naku, lalo na physical din. Ganun talaga yan. Talagang patayan talaga yan. Kung sabihin mong Olympic, perfectionist talaga yan, mastery talaga yan. School pa lang yan ha, lalo pa sa work. Lalo na sa pamilya mo at pag-alaga ng mga bata, mas mahigit pa yan sa Olympic Games. Walang pahingaan yan. Akala mo, nagbabantay kaya ako ng bata, dalawa, o pamangkin ko. Walang pahingaan yan, kunti lang pahinga mo. Nakarelate ko dyan. Habang kang nagbabantay ng bata, naglalaba ka, naglilinis ka, nagre-ready ka sa mga gamit. Yun, marami kang gagawin. Street yan. 10 years old pa ako, nagbabantay na ako ng bata. Ito, bigil pa ako ng 1 taon para magbantay ng bata. Yun lang din. Kala mo madali. Ngayon, payak-iyak ka na, nahirapan ka na sa school. Dahil ngayon, papasok ka pa sa relationship, magjojowa-jowa ka na din. Ang tanong ko ba, kaya mo ba gampanan ang maging isang magulang? Kaya mo ba ang trabaho? Kaya mo ba ang pag-aaral? Kung papasok ka dun sa pag-asawa, yun, magjojowa lang, baka hiwalayan ka lang sa asawa mo. O sa kalibin mo, hiwalay lang din kayo. May bata kayo, hanap ka na ng iba, buntis na naman, iwan na naman. Kasi baka may problema tayo sa ating ugali, sa ating pag-isip o sa ginagawa. Yun lang din. Hindi madali yan. Pagsalita ng babae, naku, parang tigre. Yun lang din na hindi nila alam yung ginagawa nila. Basta sa kanila lang, gaya-gaya lang. O hindi mo naintindihan talaga kung bakit ka nag-aaral. Siyempre, maraming taong ganun nangyayari. Hindi naintindihan. Stress sila na hindi na. Pero, ang masasabi ko lang po na gampanin mo, gawin mo anong ipatatrabaho mo sa school. Yun lang. At wala ka na problema. Gawin mo lahat ng assignment, quiz, mag-isip ka, mag-take note ka, yun, mag-take note ka, yung pag-take note mo, kailangan mo na systematic din, practical. Ito yung dami sinasabi, pero ito lang yung word na sinabi niya. Yun, mga main point, mga point lang, alam mo, hindi isusulat lahat ng discussion, ganun din ako dati. Pero mali pala yun, based my experience, tagal ko ng yan talang talaga. Siyempre, takot ka na, kailangan mo talagang matapang ka sa school. Kailangan mo yung mga dasal, kailangan mong experience, huwag kang matakot, kailangan mong galingan mo, parang boxing yan parang basketball yan kailangan mong, ganun din parang sports din yan na pag-aaral, pero halo-halo siya, attitude, naka-ready ka araw-araw, sa kunting oras mo lang, dapat 1 hour na study mo or 2 hours na study mo, kuha mo na agad ang idea, hindi pwede na, babayaan mo lang yung trabaho mo, tambakan ka sa trabaho, o mababagsak ka sa grado, kasi hindi mo na-answer ng maayos, hindi ka naka-study, hindi mo nakuha anong idea talaga sa topic na inag-aralan nyo o dinidiscuss nyo sa school. Yun lang, importante na kailangan mo talagang advance. Dapat lagi kang una, hindi pwede laging huli, bawal ang mahina doon, yun, mahihain, hindi madiskarte, hindi nag-iisip, fight talaga yan. Parang excited na yan talaga. Yan, hindi pwede na pahinahina doon. Kung na-addict tayo sa school, sa laro, yung laro, parang school din yan. Yung school natin, laro na mismo yan. It's the game of life na talaga yan. It's the final game. Kung yung sa laro, pwede ka pa mamatay, ilang beses mo pa mapalaro yan. Pero yung school, isang beses lang talagang laro yan. Pag mabagsak ka na yan, wala na yung, para yung Super Mario na may 3 buhay, nagkamali, nabangga sa kalaban, na nahulog. Hindi na yan mare-review. Ang buhay natin parang laro din yan. Kailangan natin seryosohin yan. Kasi isang mali mo lang ginagawa mo, hindi mo naaral yung dapat gagawin, wala na. Ganun lang kadali. Then, maghanap ka naman ng pera para ipag-aral mo, para makatrabaho ka, para makasweldo ka, para makaipon ka. Panggastos mo, yun. Lagi naka-advance na yung mga gastusin. At mag-aasawa ka, mag-anak ka pa, tuturuan mo sila, ipoprovide mo lahat. More than pa sa sarili mo. Yun ang kailangan nag-abroad ng iba. Kasi yung sahod nila sa Pilipinas, kukulangin lang. Ilang years pa ang sacrifice mo. Yun na, ang uso ngayon, bakit ka nagtrabaho noon? Kasi gusto ko magkatrabaho ngayon
para mag-abroad, mag-OFW. Yun lang naman siguro ang nag-abroad para yumaman, maghanap ng foreigner at nakaligtas sa kahirapan. Yun lang naman talaga Sabi nila, okay na lang to kaysa Pilipino Pero mahirap din ang buhay sa foreigner. Nako. Walang talagang bagay na madali. Depende lang yan paano mo ginagawa araw-araw. Kasi, oo nga, malaking pera nga, pero hindi ka masaya. Iba kasing ugali ng mga foreigner kaysa mga Pinoy. Iba talaga kasi sila. Hindi sila nung pare sa atin na ganito. May prinsipyo din sila. Mahilig sila sa butter araw-araw, hindi sila nagugulay. Puro processed food yan sila. Yung foreigner, yung ate ko. Oo. Hindi yan pare sa atin na mga Pinoy na hindi. Iba yan sila. Iba yan. Minsan walang simba yan walang religion yung iba. Naku, hindi. Choosy yan. Perfectionist yan. Yun lang din na mahirap na ewan ko, hindi ako nagreklamo or ganun talaga ang buhay. Ganun ang buhay estudyante. Enjoy the process. Hindi yung enjoy mo sa bisyo at mga babae, kalukuhan. Hindi yun ang tamang expression or term ng pag-enjoy. Yung enjoy is hindi ka madisgrasya sa mga STD, mga HIV, sa mga barkada, sa mga gang or frat. Talagang marami talagang problema. Talagang ang mismo ang pag-aaral, laro mismo yan. At yung pagtatrabaho, laro mismo yan. At laro yung pag-aasawa at pagkaroon ng pamilya, more than a game yan. Mamili ng bahay, kung ganito, marami ang gagawin, iisipin. Hindi pwede na pahina-hina ka, yun lang, reklamo ka lang sa school. Paano ka papasok sa relationship? At trabaho, kung nahirapan ka na sa pag-aaral mo, ganun yan. May mga requirements yan. So, sensya na sa style ko na ganito ako, pero sinabi ko lang ang reality. Yun talagang buhay. Hindi talaga pabibi-bibi. Isi-isi lang, upo-upo lang, yan lang gagawin mo. Hindi, action talaga yan. Parang pelikula talaga yung pag-aaral mo. Siyempre, kailangan mo mag-isip, mag-imagine. Anong mga gagawin mo. Nakaredy yan. Yun. Yung pagsasalita mo, yung pag-idea mo, pag-express. Pinag-aralan lahat yan. Hindi yan na magic na yung isip mo, bahala lang, makapasa lang. Kung hindi ganun. With quality yan. Pass on time. Ito yung gagawin mo. Naka-update lagi yan. Naka-online yung cellphone mo. Titignan mo yung group chat sa kasama mo. Ano ng mga activity, kailangan mong mag-monitor sa teacher, kailangan mong tanungin kanilang schedule, maraming mahabang discussion yan, maraming ganun. Matapos ng discussion, may mga assignment yan, may mga quizzes yan, nagre-ready na yan. Yun, ang pinag-aralan ay question din, yung pag-question din sa teacher sa exam, iti-twist talaga nila yan. Kung may alam ka talaga o hindi. Yun lang din na masasabi ko po na ipon lang ng pera. Magplano ka ng hanap buhay o negosyo or galingan mo lang talaga. Life is full of competition, it's full of changes, it's full of adjustment talaga. Kasi dahil sa sobrang busy ngayon, yung sa Japan, yung mga tao doon nalimutan nila mag-love life. Yun, sa sobrang busy nila kasi makabayad lang sa pangangailangan, pagkakain ka lang, madami talagang gagawin. Na yun, ako lang, yung mga sinabi ko po guys is pamulat ko lang. Hindi ko sinasabing step 1, step 2, step 3, hindi talaga ganun. On action talaga yan. Hindi pwede na isi-shortcut mo lang na, ganito lang palang school po lang, dali-dali lang. Hindi. Kung easy lang ang school, marami sana nag-graduate ngayon. Marami sana nagtatrabaho ngayon, ganun. Pero dahil sa education system, medyo mahaba-haba, marami-rami ang gagawin natin para makalampas. Kasi yung school natin, yung magdidictate sa future natin. Oo, sabi mo naman, marami namang nagandang buhay Hindi sila nag-aaral Sa iba, negosyo yun. Pagtitinda, yung mga farm products, mga agribusiness, yung iba. Oo, depende lang. Pero lahat ng gagawin ngayon, pera talaga yan. Pero nagastos ka ng matagal, malaki, para maging empleyado ka at sweldohan ka kada buwan. At hindi naman madali natanggap mo yung sweldo mo sa kamay mo. Kasi yung sweldo mo, ibabudget mo rin sa pangangailangan mo buwan-buwan, kada kinsinas, kada katapusan ng buwan. May ibang sweldo na sa 21, may iba sa 6, may iba sa 1 at 30 or 15. Iba-iba kasing sahod Pero yun ang reality talaga na yun talagang buhay. Hindi yan na kung nahirapan ka sa school, lalo na pag high school mo,
sa college mo, at pagkatrabaho mo, at lalo pag-asawa mo, matindi na talagang pressure mo. Matindi na talagang trabaho. Malaki ang gastos. Basta, it's full of game talaga. So, like, subscribe, comment, share. Happy peace. Love you all. At, maraming salamat sa papanood po. Ito lang masasabi ko po. Mabilis man ang sinasabi ko, mabilis, pero sa school talaga, pabilisan talaga ng utak yan. Hindi talaga pwede sa mahihina yan. Palakasan talaga ng loob yan. Gusto mo yung ginagawa mo, motivated ka, at excited ka araw-araw. Hindi lang dapat sa crush lang iisipin mo. Titignan mo yung future mo. Kasi yung ginagawa natin is perfectionist talaga sa school. Talaga kailangan mo talagang perfectionist sa school. Yung talagang kailangan mo talaga, yun ang gagawin mo kung ano pinagawa sa teacher. Hindi ka pwede magawa-gawa mo na sarili mong mundo. Kasi ano lang tayo, piniplease natin sila. Please beg me, please help me, ganyan yan. Na hiningi natin sila kasi sila ang magbibigay ng grades mo, yung marka mo, yung mga numero. May failed, may pasado at hindi. So, like, subscribe, comment, share. Maraming salamat po. Happy peace. Sunod, next naman ay trabaho naman po na topic. Thank you po guys. Love you all. Sana na-inspired, napulutan nyo to ng lesson. Itong sinasabi ko, totoo lang talaga to. Hindi naman sayang yung oras nyo dito. Basta i-apply nyo lang sinasabi ko, totoo talaga yan. Hindi ako nagbibiro, gawa ng storya para may mabiyol lang, hindi. Totoo talaga to, reality. Hanggang 2024 hanggang 2019. Thank you po. Love you all. Love you, peace. Thank you po.